Maabot na sa 316.3 million ang kabuang na isuuling pera ng apat na state witnesses sa gobyerno mula sa Yan ha, 316 million pesos ho, mga kababayan, malaking pera ho yan. na sa 316.3 million. 316.3 million pesos, mga bossing, ang naisoli na ibalik po sa gobyerno ng Pilipinas. Sir Eseng Mariano, kay dating Pangulong Duterte, ano ba naibalik? Wala, nga lang, chicha lang. Di ba? Magyayabang pa yung mga DDS. Ang sasabihin pa naku, bakit ganyan? Bilyon-bilyon yung nakurakot. Tapos, milyon-milyon lang ang isosole. No? Ito may isinosole at may naibabalik sa kaban ng bayan. Yung kay dating Pangulong Duterte, ni piso, wala ho ni isang kurakot, wala pong naipakulong Walang maipaoblo man lang ho, mga kababayan. Kaya lumaganap hanggang sa umabot sa punto na ito na po ang nakaupo na po si Pangulong Bongbong Marcos, no? Nagkabahaan, nagulat siya. Bakit gano'n? Ang sabi nung dating Pangulong Duterte at nung mga kampo nila, ilan daw? 13,000 ang flood control. Bakit walang gumana? Inusisa, inalam, inimbestigahan, inaral ng ating presidente. Doon nga po nag-umpisa yung ilatag yung mga malalaking kontraktor ho, no? Na mga nangunguna lagi sa ano po, nangunguna lagi sa mga proyektong ganyan. O, di po ba? Doon na naumpisahan na pangalanan yung mga politiko, na pangalanan yung iba hanggang sa yung mga district engineer at yung mga et cetera. Na ibabalik po yung mga pera na dapat po pondo ng ating bayan. Ganyan po nakita nyo yung pagkakaiba nung dalawang naggobyerno. Yung dati, alaws. Yung ngayon, alaws. Meron. Ito, madaming na ibabalik. Tuloy. Ang kabuang na isuuling pera ng apat na state witnesses sa gobyerno mula sa illegal nilang kinita sa flood control projects at iba pang transaksyon ayon kay Justice Secretary Frederick Vida. Ang pinakahuling nagsauli ay si dating Yusek Roberto Bernardo na umabot naman sa 35 million pesos. 35 million? Ang pinakamalaki namang naisauli ay mula naman kay Engineer Alcantara na nagkakahalaga ng 181 million pesos. Uy, biruin mo yan. Di ba? Kung hindi pa po napansin ni Pangulong Bongbong Marcos yan, kung hindi pa po napansin at pinag-ukulan ng pansin, no, ng ating pamahalaan yan, malamang po masasaya pa din itong mga ito. Matapang tong gobyerno na 'to no? Matapang ho, mga kababayan. Hindi kagaya nung dati na uubusin ko kayo, lagot kayo sa akin, yari kayo sa akin, tapos wala namang nagawa. Chicha lang, nga lang, mga bossing. Eto, talagang kailangan iniimbestigahan nila. Sabi ni Juby Sestina, biro mo, laki ng pera, at least nasasauli na. Oho. Hindi kagaya talaga nung dati. Wala. Ang yayabang pa ng mga DDS, no? Tapos magmamadali pa. Mamadaliin, no? Yung gobyerno. Ano na? Tapos na ang Pasko. 4 na buwan na. Maglilimang buwan na. Wala pa ding nakukuha. O wala pa ding naaaresto o wala pa ding naipapakulong diyan sa flood control. Aba, yung tatay niyong karton, ni isa wala namang naipakulong. Puro yabang lang. Puro sabi, alam nyo, madaming racket diyan sa DPWH. Madaming racket diyan sa mga ganyan, sa mga ghost project. Alam niya, ha? Alam niya, pero walang ginawa ho. DDS! Pukingin ng mga to. Sorry. Ano na? No, ipagtanggol nyo yung tatay nyo na karton. No, magsabi kayo kahit isa na dyan, na naipakulong ng tatay nyong karton. Diba? Ang gusto namin dito, kapag ka magkokomento kayo, yung nababase doon sa aming mga pinag-uusapan, yung nababase dito, no? Tingnan nyo, hayagan ko sinasabi, walang naipakulong yung tatay ninyo, mga DDS. Wala man lang umaangal, wala man lang nagsasabi, "Oy Mark, sinungaling ka, si naipakulong niyan."
Baka style Greco Bellica din kayo, ha? Madami kaming naipakulong. Yaw, 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 yaw. Tanungin mo yung pangalan. Hindi, wala po kaming karapatan na sabihin yung mga pangalan. Baka wala naman ho talaga. Di ba? Ayon naman kay DOJ Secretary Nicolas Felix T. Aabot sa mahigit 1.5 billion pesos ang inaasahang isauli ng 4 na state witness. Ganap na ang state Ilan daw? 1.5 billion piso ho, mga billion pesos ang inaasahang pesos. Ayon naman kay DOJ Secretary Nicolas Felix T. Aabot sa mahigit 1.5 billion pesos ang inaasahang 1.5 billion piso ho. isauli ng 4 na state witness. Ganap na ang state witnesses ang 3 dating opisyal ng Department of Public Works and Highways o DPWH at isang contractor. Estimate Nakita nyo pagkakaiba, di ba? natin doon sa apat. Miski ho sa usaping China, mga kababayan Miski ho sa usaping China, ang layo po ng Pangulong Bongbong Marcos versus po dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Itatarak ko ang bandila ng China, ng Pilipinas diyan sa West Philippine Sea. Diyos ko, duwag naman pala. Naging aso, naging tuta lang pala ng China ang dating Pangulong Duterte. No? Ito kay Pangulong Bongbong Marcos ay hindi pwede. No? Hindi nyo pwedeng angkinin ng aming kalupaan. Hindi nyo pwedeng buli-bulihin ang aming mga kasundaluhan at ang aming mga mangingisda. No? Pumapalago mga bossing. Kaya lang, ang pagkakaintindi ng mga DDS doon sa pagpalag ng ating Pangulo, ang intindi ho nila mga kababayan, alam nyo kung ano, isinusuong daw tayo sa digmaan. No? Tapos sabi ng mga DDS, kayo na lang dyan. Yan po ang mga yung mga DDS ang tawag doon, simbolo ng kaduwagan ho, mga kababayan. Prince Samabulay, tama ba? Prince B Samabulay, shout out sa iyo. At lalampas ng 1.5 billion ng sasoli. Mantalang yung isa, 6 na taon, walang naipasole, walang naipakulong ho, mga bossing. Ngayon ho, mga kababayan, may nakita ko dyan, nagko-komento ng suhol-suhol no? Yung magkapatid pala, yung dalawang Remulla ho, nasusuhulan, no? Ibig ko sabihin, sinusuhulan, pero hindi tinanggap, mga Simulan po natin dito sa ito palang na to. Ito palang usapan na kwentuhan na ito ni John Vic Remulla ay kay Christian Esguerra, no? Magbibigay lang po ako ng konting